Hello mga beer! So, bakit nga ba ang hirap intindihin ng pag-ibig? Gusto mo lang naman sanang magmahal. Napakaraming iba't ibang pakahulugan ng pagmamahal. Merong love is blind. Merong nagbibigay ng hindi naghihintay ng anumang kapalit. Merong ito ay sakripisyo. Pero parang mali naman. Bakit mo kailangang mabulag? Kapag ba inabuso ka, mamahalin mo pa din? Kapag ba puro na lang pasakit at pighati, masaya ka pa din? Sabi nila, malalaman mong mahal mo ang isang tao kapag nag-away kayo pero mas pinipili mong manatili kasi mahal mo. So ngayon, ang pruweba na mahal ka ay ang pag-aaway nyo. Ang ebidensya ay ang sakit na habang buhay mong daladala. Ang pagod sa puso't isip mo, normal na lang ba? Tapos iisipin mo na kapag sinaktan ka, mahal ka. Hindi ba napaka-miserable naman ang buhay mo nun? Kailangan ba talagang magsakripisyo para sa pag-ibig? Kailangan mo bang mawasak dahil sa pagmamahal? Kailangan mo ba talagang ipagpalit ang kaligayahan mo para sa ngiti ng ibang tao? Sa tingin ko, hindi. Kasi kapag sila lang ang masaya, hindi yan pagmamahal. Kapag sinasakripisyo mo ang kaligayahan mo para sa taong mahal mo, ang tawag dyan, pagkukompromiso. At oo, nagko-compromise tayo para sa pagmamahal. Dahil kapag yung kasiyahan ng mga mahal natin sa buhay ay tunay na nagpapasaya din sa atin, pakiramdam natin, buo tayo. Sabi ng iba, ang hindi pagkakaunawaan daw ay nagpapatibay ng relasyon. Parang hindi naman. Ang pagtatalo na walang natututunan ay paulit-ulit lang na wawasak sa damdamin ng isa't isa. Ang pagtatalo sa iisang bagay ng paulit-ulit ay hindi nagbubunga ng pagmamahal, kundi inuubos ito. Ang relasyong base sa mga negatibong emosyon ay hindi pag-ibig, hindi yan pagmamahal. Ang pag-aaway ay nagiging mabuti lamang kapag sa huli ay may pagkakaintindihan, kapag may mababago, at kapag ang dalawang tao ay natuto imbes na masaktan. Paano naman kapag mas pinili mong manatili sa piling ng asawa mong may sakit? Magiging pagmamahal lamang yan kung ang pag-aaruga sa kanya ay magbibigay katahimikan sa puso at isip mo. Kapag sa bawat hinga niya, mapapalagay ka dahil nandyan pa siya. At kapag sa bawat ngiti niya, sumasaya ka kasi naaalala ka pa niya. Pero kung ang pagtigil mo ay dahil lamang sa tingin mo, ito ang tama? O dahil sa awa? Dahil obligasyon mo ito? O dahil ito ang tama sa paningin ng ibang tao? Hindi yan pagmamahal. Ang tawag dyan, pagiging responsable at pagsasakripisyo. At ang taong nagmamahal ay hindi kailanman hahayaang magsakripisyo ang taong mahal niya para sa kanya. May iba namang nagsasabi na ang pagmamahalang nag-umpisa sa pagkakaibigan ay walang hangganan. Sabi ko naman, pwede, pero hindi lahat. Nietzsche once said, "Love is a state in which a person sees things most decidedly as they are not." Ang pag-ibig daw ay ilusyon ng tao, pantasya para mabaliwala o makalimutan ang realidad. Ang pag-ibig, kapag bulag, nagiging pantasya. At ang pantasya, hindi nagtatagal, lalo na kapag sa realidad ay nasasaktan ka.
Hindi lahat ng pagkakaibigan totoo. Ang iba gawa sa kasinungalingan, sa mga tagong intensyon, sa mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin. Hindi naman kailangang magsimula sa pagkakaibigan. Ang kailangan lang, makita mo ang totoo, ang realidad nila at ng sayo. Dahil ang pananatili sa realidad ng buhay, kahit na hindi perpekto, ay mas maigi kaysa tumira sa pantasyang unti-unting sumisira sa pagkatao mo. Oo, masarap tumira sa pantasya kung saan masaya ka, ikaw ang bida, ikaw ang mahalaga. Kaya madaming gustong tumakas sa realidad sa pamamagitan ng bawal na gamot, sa distraksyon, sa mga ilusyon. Pero kung gusto mo talagang magkatotoo ang mga pantasya mo, dapat alamin mo muna kung ano ba talaga ang magpapasaya sa'yo. Hindi lang dahil ito ang uso, hindi lang dahil gusto ng mga kaibigan mo, hindi dahil nape-pressure ka. Hindi ka dapat makipagrelasyon ng basta-basta dahil ang lahat ng mga kaibigan mo may kalampungan na. O dahil gusto nang magkaapo ni mama, kasi papagalitan ka din naman yan pag nagkaanak ka ng walang ama. So ano nga? Paano ba talaga magmahal at malaman kung mahal ka talaga? Simple lang naman eh. Kapag tunay kang maligaya. Mahal mo kapag napapasaya ka at mahal ka kapag pinapasaya ka. Gets? Kapag ang kasiyahan niya ay napapasaya ka at kapag ang kasiyahan mo ay nagpapasaya sa kanya. Isa pa, kaligayahan niya ang pagpapasaya sa'yo at kaligayahan mo ang nagpapasaya sa kanya. Kapag ikaw lang ang masaya sa kaligayahan niya, ibig sabihin, ikaw lang ang nagmamahal. Huwag mong utuin ang sarili mo na hindi lang siya showy, hindi lang siya sweet. Believe me, kung mahal ka talaga niyan, tigre yan sa lahat ng tao, pero ikaw ang amo. Kaya nga ang sabi, give, then you will receive. Kapag bigay ka lang ng bigay, mapapagod ka. Pag tanggap ka lang ng tanggap, mapapagod siya. So, sa pag-ibig, dapat masaya lang. Pero, kailangan mong maintindihan na ang kasiyahan mo ay hindi yung taong mahal mo, kundi yung mga ginagawa nila o niya para sa'yo. Oo, nabibili ang kasiyahan, pero ang pagmamahal, hindi. Kaya mong bumili ng mga bagay o pumunta sa mga lugar na nagpapasaya sa'yo. At ang tawag doon, pagmamahal sa sarili. Pero syempre, kailangan mo ng pera. Ang tanging hindi lang nabibili ng pera ay ang kasiyahan na naibibigay ng mga taong minamahal mo at nagmamahal sa'yo. Dahil yun ay walang katumbas na halaga. Minsan, sinasabi ng tao na ikaw ang mundo ko, ikaw ang buhay ko. Diba? Napaka-romantic ko pero delikado. Kasi kapag ang isang tao ay naging kasiyahan mo, magiging mas mahalaga siya kesa sa buhay mo. Ibibigay mo lahat, pati kaluluwa mo. At maniniwala ka na kapag umalis siya, hindi ka na magiging masaya pa. Pero ang totoo, ang kaligayahan mo, sa'yo lang. Ikaw lang ang nakakaramdam niyan. Kapag naintindihan mo yung pagkakaiba, marirealize mo na kaya mo namang maging masaya ulit. Basta alam mo kung anong magpapasaya sa'yo, kayang-kaya mo yung hanapin sa ibang tao, sa ibang bagay, o sa ibang version ng buhay na gusto mo. Ang simple lang, 'di ba? Kung sino yung nagpapasaya sa'yo, mahal mo. Kung sino yung pinaka nagpapasaya sa'yo, yun yung pinaka minamahal mo. Karaniwan, ang pinakamamahal ng isang babae ay ang kanyang anak at asawa.
karaniwan, dahil hindi lahat. At hindi ka magiging masaya habang miserable ka. Dahil ang kasiyahan, situational yan. May source, may pinanggagalingan. Huwag kang tumawa kung ang totoo ay nasasaktan ka. Hindi yan katapangan. Pagtanggihan sa katotohanan. So, ano nga ba ang nagpapasaya sa isang babae sa relasyon? Isa lang, seguridad. Seguridad sa pinansyal, emosyonal, mental at pisikal na aspeto. Kapag naiparamdam mong secured siya sa apat na aspetong yan, madali lang siyang mahuhulog sa'yo. Madali ka lang niyang mamahalin. At mahal ka na niya kapag ang mga ngiti mo nagpapalambot na sa kanya, kapag ang presensya mo napapakalma siya, at kapag ang kaligayahan mo ay kaligayahan na din niya. Katulad ng pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Pero, lagi mong tatandaan na kapag wala ng seguridad ang isang babae, lalo na sa emosyonal at mental, unti-unti na ring mawawala ang pagmamahal niya sa iyo. Ang tinatawag na unconditional love ay mabuti lamang sa pagitan ng magulang at anak. Pero sa mag-asawa o magkasintahan, ito ay magiging kulungan. Dahil kapag ang isang tao ay naging kasiyahan mo, hahayaan mong abusuhin ka, okay lang na masaktan ka. Kahit anong mangyari, magtitiis ka kasi pakiramdam mo, pag nawala siya, mawawalan ka din ng hininga. Pag naunawaan mong hindi siya yung kaligayahan mo, kundi ang presensya niya, yung mga ginagawa niya, yung ugali niya, marirealize mo na mahahanap mo yun sa iba. At pag nangyari yun, dun ka lang magiging tunay na malaya. Dun mo lang malalaman na totoo kang minamahal at nagmamahal. At lagi mong tatandaan na kapag ang kalungkutan ay naging mas matimbang kesa sa kaligayahan, at ang pagtitiis ay winawasak ang iyong kapayapaan, tama na. It's time to go. Dahil sa pagmamahal, hindi mo kailangan makipaglaban. Hanggang sa muli!